Okay, so sasagutin natin to. Actually, sinagot na ni Neil yung isang naunang comment na sabi. May kapitbahay daw siya na may 20k na Stradivarius. Okay. So, yun nga, sabi niya nga dito, Strad copy yun. No? Mostly maganda pagkaka-handcraft. Kaya maganda pa din copy ng Strad na sa 20k up. Actually, yung violin in general, no? Konting trivia lang. Wala talagang exact na sukat or even shape for a standard violin. Maybe 400, 500 years ago. No? So, yung naririnig natin mga Stradivarius violins are actually their interpretation of what a violin is. So, basically, dahil nga maganda siya and naging sought after siya, a few hundred years after they produce these instruments, siya na yung naging standard. So, actually, if I'm not mistaken, kahit yung mga mumurahing violin-shaped object na tawag natin, they are from a Stradivarius violin pattern. So, yung pinagkopyahan sa kanya ng mga sukat-sukat na yan is actually a Stradivarius. So, having a Strad copy is, of course, very, very different from having a real one. So, ano ba yung differences nila? Of course, kahit na sabihin natin kinopya siya, no, you can't 100% copy it kasi yung quality ng wood na ginamit, 'di ba? So, the older the wood gets, the better sound it produces kasi pag mas matanda yung wood, mas maraming grooves or mas maraming ways to travel yung sound natin. So, mas maganda yung magiging projection niya, mas maganda yung pag-vibrate niya. So, ganun yun usually. So, mas bata yung wood, mas mahina yung tunog. So, hindi lang naman yung sa shape or sa pattern nagkakatalo talaga. No? Meron nga ako kakilala, meron din silang violin. Akala nila nung una Stradivarius talaga. Kasi, hindi naman nakalagay sa mga violins na yan ng label na copy. Pero, you know that it's a copy kasi nga mumurahin lang siya. Pero may mga Strad na German, no, for example. Pero 'di ba, Stradivarius violin is an Italian violin. So, yung mga copies na yan, it's because people like the sound of the original. That's why they try to make patterns that resemble the original, no. Hindi lang yung looks but of course yung specifications kasi 'di ba ang violin kasi is hollow. So yun na yung mismong sounding box niya eh. So kung maganda yung sukat niya, sukat sa labas, sa loob, sa in between, syempre yung tunog most likely ganun dapat yung lalabas. So wala namang masama sa mga Stradivarius copies. Ako lang, personal preference ko, as I've said nga, is I would rather get a Guarneri copy. Kasi based on the patterns, mas pasok sa size ko. No, sa kamay ko, sa movements ko, yung ganong size ng violin. So again, iba-iba naman yan. Pag dumating ka na sa high-end, you can customize it as much as you want. Pwede ka nga magpagawa ng violin na sukat para sa'yo, di ba? So yung iba kasi, di ba, medyo maliit, no? If you're like less than 5 feet or 5 foot lang ang height mo, hindi mo ma-maximize yung full size the violin talaga, to be honest. So, yung iba nagpapagawa sila ng 7/8 or 7 3/4 na violin, yung sukat, no? Hindi siya full size talaga. Mas maliit ng konti. So, pwede yun, diba? Kung marami kang pera, paggawa mo yung gustong-gusto mo, diba? Kahit na gumamit ka ng iba't ibang klaseng material. So, there's actually no limit to what type of violin you can have. Your budget is going to be your limit. Pero wala namang masama sa 20,000 na Strad copy, diba? So, kung yun yung afford, why not? 'Di ba? Kung okay ka naman din sa Strad na sukat, that's good for you, 'di ba? Pero yun na, dadating ka sa point pag medyo advanced ka na talaga na medyo nagiging nitpicky ka na kasi small changes can make drastic improvements sa yung playing. Kaya pag dadating ka na sa mas mahal na ng konting instruments and you have the chance to really find out ano yung para sa'yo, you
you'll grab the opportunity, 'di ba? So yun. So huwag kayong matakot mag-try ng iba't ibang klaseng instrument. And if pipili kayo ng mamahalin, make sure you try it out beforehand bago nyo bilhin. Para lang din sure kayo.